Hello guys, magandang araw, magandang gabi kung anong oras yung mga pinapanood ng video na ito. Maglalabas lang ako ng statement. Wow, statement? Hindi, ano kasi guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking naranasan tungkol po sa isang kapitan o sa isang barangay po dito po sa Davao. Hindi ko na po babanggitin kung saan. Pero kung mag-viral man ito, mag-trending, wala po akong intensyon na masama na sirain po kayo sa tao. Pero dapat kasi pag sinabi mong kapitan, dapat let's say nandun yung humility, nandun yung pagpapakumbaba. Tapusin yung video ha, i-share ko lang sa inyo. So kahapon, natutulog ako dito sa boarding house around 10 AM. Ginising ako ng ka-boardmate ko. And sabi niya, kinatok ako, sabi niya, ano yung motor mo, dadaan daw, may dadaan daw na 4 wheels, na naka 4 wheels. So unexpectedly, pagbaba ko, nakita ko na sira na yung plaka, nabasag na. So, medyo na high blood ako. Siyempre, kagigising ko lang. At hindi ko din po alam kung sino yung kaharap kong tao na siya pala yung kapitan, mga masero. Wait lang ha. Ang nakaka-excite doon, kasi, hindi siya nagpakilala. Tama na, maganda naman yung ginawa niya, hindi siya nagpakilala. Pero, pagbaba ko kasi, nabasag na yung plaka ng motor, nabali na. Buti na lang, walang problema. Tapos sabi ko, paano po yung kako nasira na ano? Sabi niya, nagpa-park kasi kayo ng alam niyo naman na bawal na diyan mag-park. So nagki-clearing. So ang ginawa pala niya, kaya pala siya nag-iikot para kasi gagawin ng kalsada yung ibaba, lalagyan na ng semento. So nagulat ako kasi medyo nasaktan ako kasi syempre gamit ko pag may gamit kang na damage or what. Although kahit hindi ganun kalaking damage, buti na lang guys, hindi na damage yung motor. Number 1, nabali lang yung plaka. Kasi fiberglass po iyon. Pangalawang bali na po iyan. Ngayon, sabi ko, medyo mainit ang ulo ko nun. Sabi ko, paano po iyan? Nasira nyo na nga po. Tapos kayo pa po yung ano. Kasi yung una, galit agad pagbaba ko, sabi sa akin. Alam niya naman na illegal yung mga ganyan na pagpapark. Ganun. Tapos sabi ko, nakaayos naman po ako, nasa gilid naman. At saka ngayon lang naman po ako nagpark dito sa labas ng ganyang katagal. Pinapasok ko naman po sa loob. So, kalma pa ako noon. Tapos sabi ko, parang nakikita ko na hindi na siya nagpapatalo talaga. Which is, kahit nga yung nakasira na siya, hindi pa po siya humingi ng pasensya. Which is, hindi ko po inaasahan na hindi ko naman kilala yung taong kausap ko. So, yun na. Pagdating ng guys, ng time na yan, kinausap ko, sabi ko, ako ang unang humingi ng pasensya. Saksi po yung mga tao nakapalibot doon sa pangyayari. Kasi medyo na-awkward na ako, marami ng tao. Tapos, ang sabi ko kasi, sanay po ba talaga kayo mag-drive? Gumanon pa ako guys ha. Sanay po ba talaga kayo mag-drive? Ngayon sabi niya, ikaw ang tatanungin ko. So, ni-reverse psychology niya ako. Sanay ka bang mag-drive? Tapos sabi ko, nang alin po ba? Ng 4 wheels? Kasi 4 wheels yung dala niya. Tapos para nagagalit na, gano'n. Tapos ngayon sabi ko, para matapos na, sabi ko, okay na po, wala naman pong problema. Sabi, hindi, pipicturean ko yan, at pipicturean ko yung motor, yung sasakyan, at baka magbayad ka sa nagastos, saan na ano mo sa akin. So ako yung binaligtad, imbis na ako yung magano sa kanila, kasi magkano lang naman yung ticketing fee, or yung babayaran ko kung sakali man na mali yung pagkaka-parking ko. Tsaka obligadong magbayad din yung mga katabi ko. Alam niyo kung bakit? Obligado sila magbayad, mga master, kasi nga nagpark din sila doon. So hindi naman pwedeng ako lang, porket ako lang ang nabangga, ako na yung nasiraan ng gamit, ito, shout out sa iyo kapitan hindi po ako galit sa iyo. Nilalabas ko lang po yung hindi ko naman kasi alam na kapitan ka pa talaga dito po sa lugar na to. Ngayon, eto na, sabi ko, ikaw ang tatanungin ko, saan ka bang mag-drive? Sabi niya sa akin, kasi binalik niya sa akin yung tanong ko. Tapos sabi ko, nang 4 wheels po ba? Gumanon pa ako. Hindi ko alam na kapitan talaga siya, guys. Tapos sabi niya, ano kaya? Ganun. Masyadong raw, kailangan daw picturean kasi gagastos daw siya pag nagasgasan niyo. Sabi ko, ba't hindi po kayo bumaba dyan para i-check nyo po kung may gasgas po yung yung 4 wheels nyo. So, dala-dala niya is yung 4 wheels na isang sasakyan na Ford. Oo, hindi ko alam kung anong kulay, parang black or blue, hindi ko matandaan Ngayon, pinipicture ng isang kasama niya, ng alipores niya. Tignan, wala po akong gasgas, so nagaganon pa siya. Ngayon, sabi niya,
wala ba, mabuti naman at wala daw, ganun. Sabi ko, para po hindi naman ano yung time natin, sabi ko, pasensya na po kayo. So ako yung unang humingi ng pasensya. Pasensya na po kayo, sir, kung naano ko yung time ninyo, naano ko yung, tapos, anong pangalan mo? Sabi, RJ po. O sige, RJ, kung naano man kita, nabunggo man kita, ay pasensya na din. At, pasensya na rin yun, ganun. So, yung mga exact word disclaimer hindi ko na masyadong maano. Pero ito, ang ano ko lang, kinakatawa ko lang, hindi okay na kami ng kapitan eh. Ito guys, nakakatawa. Okay na po kami ng kapitan. Nung time na umalis na yon, parang may sinabihan siya na kapitbahay na bago lang daw ako dito, which is 6 months na po ako dito, na on time ako nagbabayad ng aking payment dito po sa inuupahan ko. Taga ano po yan, taga Manila po yan, bago lang po dito yan. Gumanon pa yung kapitbahay. Ngayon, kinuwento lang din sa akin ng BFF ko. Ngayon, nung time na may lumapit sa akin dalawang babae. Marites. Sasabihin ko na po, Marites po talagang dalawa. Affected pa sila. Pinagalitan ako. Bakla, pinagalitan ako. Sabi ba naman sa akin, alam mo ba nakapitan yung kausap mo, ganun. Sabi ko, kahit ako presidente pa yan, kung sila po yung nakasira. Kahit po sino yan. Wala po akong pakialam. Wala ko yung labot. Sabi ko, natahimik yung dalawang Marites na lumapit. Sabi ko, affected pa itong dalawang Marites na to? Okay na nga kami ng kapitan eh. Ito po, nililinaw ko po, okay po kami ni kapitan. Naglabas lang ako ng aking na, which is, dapat po kasi, hindi naman sa pag-ano po ito po, we're talking about your, hindi po personal, yung trabaho nyo po. Dapat po bilang kapitan, ama ng barangay, matuto po kasi tayo na yung hindi po tayo masyadong agad nagbubugso ng damdamin natin. Oo, naintindihan ko po kasi nakabangga kayo, baka iniisip nyo nagagastos kayo. Ito na nga po maybe lang po maybe. Kasi kaya nga po inunahan nyo na ako na baka nagasgasan yung nyo, magbabayad ako. So wala pong problema. I can pay. May pambayad po ako. Pero yung tikitan nyo na lang po ako sa maling pagpaparking ko, okay lang. Babayaran ko po yun. Pero yung sasabihin yung nagasgas yung sasakyan nyo, sino pong nagdadrive? Hindi naman ako. Hindi naman po ako bumunggo sa inyo. Ang babayaran ko po doon, hindi po yung sasakyan nyo. Correct me if I'm wrong kapitan. Ang babayaran ko po, yung mismong damage, yung pagpaparking fee, or yung, yung penalty sa pagpaparking ng illegal. Ayun lang po. For me. Pero hindi po ako galit, kapitan. Sasabihin ko lang po, kung mapapanood nyo po ito, nagpapasalamat po ako sa inyo. Tumingi din po kayo ng pasensya sa akin. Na-appreciate ko po yan. Pero, the way na, syempre, yung emotions natin, dapat hindi po kayo gano'n na, para po kayong, kung hindi pa po humingi ng pasensya, na kayo na po yung nakasira, ganun-ganun na lang po. Pero okay lang, nag-sorry na rin si kapitan, at ako din naman, ang unang nag-sorry ay wala pong nawala sa pagkatao natin na humingi tayo, kahit tayo pang karaniwan na tao lang. Yun po, sana po next time, iboto po natin si kapitan sa susunod na halalan. Wala namang po problema dun At wala pa akong inaapakan tao sa pag-post ko nito. Nilalabas ko lang po yung saloobin ko na dapat tayong ama ng barangay po, para sa akin po, tayo yung tutularan ng tao na maging ehemplo po na pag may pagkakamali po tayo, ang tanggapin po natin yun. Hindi yung kayo po yung unang magagalit sa akin agad. So yun lang guys. Basta along Davao City po, yung barangay na yun. Hindi ko na po sasabihin ko saan. Thank you so much at God bless you all mga master. Please like and share para po sa kung sa inyo man mangyari, meron kayong makukuha lesson. Walang mawawala kung hihingi ka ng paumanhin para hindi na humaba pa. So, layunin uli ng pagpupost na ito ay hindi po para magkagulo, para po ako'y pag-initan dito. Dahil ako'y aalis naman na din dito. Thank you. God bless.